Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat sa mga bata na nakasama natin sa gabing ito. At bago po tayo magbulay-bulay ng salita ng Panginoon, ay nais ko rin po magpasalamat sa Panginoon sa gabing ito, sa kalakasan, ano nangyari ito? Hello. Hello. Nasaan isang mic? Na-charge ba ito? Hello, mic test. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello. Hello. Garalgal siya eh. Pero na-charge to? Hello, mic test. Hello, mic. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello. Ayan. Hello, mic test. Ayan. Hello. So, yun po. Nais kong pasalamatan ang Panginoon sa gabing ito, sa pagkakataon na tayo po ay narito. Salamat sa Panginoon dahil katulad po ng nabanggit na aking may bahay ay wala rin po kong tulog doon sa Morong. Kasi kagabi ay meron pong nag-overnight doon sa pool na bagong bukas at nasampulan yung mga video okay doon na napakaingay. Hanggang alas 5 ng umaga, walang tigil na kakakanta. Sige, yaw. So, hindi ako sanay sa ganun eh. Na may maingay and then tutulog ka, hindi hirap. Ang hirap talaga sa totoo lang. So, hindi mo naman pwedeng pagbawalan yun dahil renta eh. Hindi mo pwedeng bawalin yun kasi nagre-renta at nagbabayad yun. Kasi yun ay business. So, hirap awatin. So, talagang nagtiis na lang. Siguro naka-adlib naman siguro ko ng isang oras, medyo naka-recover na rin. So talagang napakahirap nung natulog ka na mayroong ganong kaingay. So yun. Kasi nag-open, hindi pa naman totally talaga full operation yung swimming pool, pero marami nang nagre-rent, marami nang gustong maligo, magrenta. Talagang medyo this coming year ay magiging busy kami doon. Kasi nga, sa mga booking, ang daming booking pumapasok. So, doble trabaho. Pero, ayon po sa may-ari, mayroon daw ibang extra income na ibibigay doon sa mga manpower. So, kung ano man yun, salamat sa Panginoon dahil may dagdag. So, yun po. Salamat din sa Panginoon dahil katulad ng ating mga narinig ng mga pasalamat in the whole year, ay sa biyaya po ng Panginoon, ang aking buong pamilya ay wala po mga karamdaman na mga critical, mga ganon. Mga sipon o bulang, lagnat, nakukuha lang sa daksan. So salamat sa Panginoon in itong taon na ito na talagang sa biyaya at ng Panginoon ay wala po tayong mga karamdaman. Isang napakalaking biyaya yan para po sa akin at sa aking buong pamilya na ibinabalik ko yung papuri sa Panginoon dahil siya lang naman talaga ang lahat. And then, salamat sa Panginoon din sa pagsusustain din sa amin sa araw-araw na pangailangan ay nandun po yung
biyaya po ng Panginoon. Then, salamat din sa kay Pastor, nandito, andin kanyang may bahay, nakasama namin. Akala ko nga kanina, ay salamat, si Pastor yata magdi-devotion. Sabi ko, makakalusot yata ako dito ba? Hindi rin pala. Kasi nung last week, ako sana schedule. Sabi ko, Pastor, medyo ipit na ipit yung schedule na nung last week na Tuesday, kasi ginawan Tuesday gawa ipit na ipit yung time. Sabi ko, makakaligtas yata ako ngayon dahil si Pastor Pacolio eh. Sabi ko, parang makakaligtas yata ako. Pero hindi pala. Ako rin pala. Pero salamat po sa Panginoon dahil siyempre ako hindi naman ako pastor, di ba? Pero siyempre iba yung iba yung may pastor na nandiyan, hindi na pastor. Baka mamaya pintasan yung aking mensahe. Pero hindi. Ako, walang kung sino mang nakalagay na ilitatayo ng Panginoon dito, yun ay biyaya ng Diyos. Kasi ang salita niya ay atin pong pag-aaralan sa gabing ito. Di ba? So, ang akin pong pag-uusapan sa gabing ito ay pinamagatan ko pong luhod. Nung karaang, kailan ba Pastor kay Aye? December ba yun? October. Di ba? Yung kanyang topic ay bawi. Bawi yung kanya. Sa akin naman ngayon ay luhod. Di ba? Luhod. Ang luhod ay maraming gamit. Hindi po ba? Maraming gamit. Maaring pinaluhod ka dahil nagkasala ka. Di ba? Naalala ko tuloy yung aking bayaw, pag nagalit yun, yung mga anak niya pinapalod sa, yung kung hindi munggo, asin. So, talaga yung mga pamangkin ko, pag nakita ko, talagang maaawa ka talaga. Kasi hindi birong lumuhod ka dyan sa asin o kaya munggo. Ang sakit nun. Grabe. Marami talagang gamit ang luhod. Di ba? Ngayon, mayroon pang ibang klase, mayroon pang luhod na gamit. Halimbawa, yung tawag nito? Yung nag-propose. Ayoko lang kung si Pastor Ares lumuhod nito na mag-propose na lumuhod. Diba? So, ginagamit yung luhod. Diba? Ginagamit yung luhod. At mayroon naman yung gamit na luhod na nanalangin ka. Diba? Ginagamit din po yung pagluhod, tayo ay manalangin. Pero sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, nasubukan nyo na ba na lumuhod sa Panginoon? Bakit ka lumuhod sa Panginoon? Kasi yung bang ramdam mo na talagang napakabigat na yung nararanasan mo. Nasubukan na ba natin bilang isang mananampalataya na lumuhod sa Panginoon at humingi ng tulong? Humingi ng tawad sa mga pagkakamali na ating nagawa? Ewan ko lang po kung naranasan na po natin yung lumuhod tayo. Pero ako personally, naranasan ko lumuhod. Kasi, parang hindi ko na kaya, di ba? Kasi, previous month lang nangyari sa akin. Talagang hindi po talaga ako talagang ang bigat talaga. So, doon sa kwarto ko talagang naglumuhod ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ako makatulong. Kasi ang bigat ng kalooban ko. Pero nung hindi ko pa nakakausap ang taong ito, ay hindi talaga mawala sa akin yung sakit. Pero nung kausap ko siya, kapwa kami nagpatawaran, parang pinahid na panyo lang yung sakit na nasa puso ko. So, ganyan po kahalaga yung luhod. Diba? So, ang akin pong topic sa umagang ito, sa gabing ito ay luhod. Ano po yung unang letra ng luhod?
letter L. So, buksan po natin sa sa Matthew. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Amin Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa pribilehiyo. Sa gabing ito na kami po, O Diyos, ay makapag-aral ng inyong salita. At ito, Panginoon, ay amin pong may apply sa aming pong mga buhay. Dahil wala po kami magagawa, O Diyos, sa buhay po namin kung wala ka po sa amin, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong pag-aaral sa oras na ito. Binabalik po sa iyo, Panginoon, ang papuri at papasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Luhod. Buksan po natin sa Matthew 11. Sabi ni Arnel, para nawala yata yung Matthew 11, verse 28. Sabi po rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Unang letra, lumapit sa Diyos. Tayo po ay lumapit sa Diyos. So katulad ko po ng sinabi ko kanina, marami po tayong mga naranasan mga pagsubok sa buhay. Marami tayong naranasan ng mga kabigatan, mga problema na minsan ay hirap natin pasanin. Wala na pong pinakamagandang gawin kundi ang lumapit sa Diyos. Kasi habang narito po tayo sa mundong ito, mararanasan natin yung mga kahirapan. Maraming uri ng kahirapan. Maraming uri ng kasalanan. Pero bilang isang mananampalataya, dapat po tayo lumapit sa Diyos. Kasi mayroon pong mayroon pong, siguro lalo sa mga hindi mananampalataya, di po ba? Pag nagkagawa sila ng hindi maganda, I think, never po sila lumapit sa Diyos. Maring pag nagkaroon silang mabigat na pagsubok, anong ginagawa? Punta sa kay kumpare, pare, may mga pagsubok, mayroon akong problema, samahan mo ko. Wala na, tagay-tagay na yan. Diba? Pero sa ating yun lang po ang kasarapan, no? Sa bilang mga mananampalataya. Pag tayo pa yung mga bigat ng pagsubok, ang laki na ng pagbabago. Kasi tayo ay lumapit tayo sa Diyos. Kasi siya naman talaga lang naman eh. Siya lang talaga ang dapat nating sandalan sa lahat ng pagkakataon. Kasi wala po tayong magagawa kung wala siya sa atin. Kaya tayo ay lumapit tayo sa Diyos. Araw-araw dapat tayo lumapit sa Diyos eh. Di ba? Araw-araw hindi lang isang, kung kailan mo lang gusto lumapit, doon ka lalapit. Kung kailan kahingi ng tulong, doon ka lalapit. Kung kailan ka nabibigatan, doon ka lalapit. Pero dapat sa buhay natin bilang mga mananampalataya o anak ng Panginoon, araw-araw o oras-oras lumapit tayo sa Diyos. Tayo ay magpasalamat sa mga biyaya na Kanyang ibinibigay sa atin. Maiksi lang po itong debosyon ko kasi gusto natin umuwi na maga. Pangalawa, anong sunod? Ang you ay umamin ng kahinaan. Umamin tayo sa harap ng Panginoon na tayo ay mahihina. Hindi natin pwedeng ipagmalaki, malakas ako. Kaya ko yan, malakas ako. Ibibigay pa sa akin ng Panginoon yan. Pero wala tayong
wala tayong kakayahan. Hindi wala tayong may pagmalaki dahil mahina talaga tayo. Kaya dapat umamin ng tayo ay mayroong kahinaan. Mahina tayo lahat. Hindi natin pwede sabihin na, kaya ko yan. Kaya ko yan. Kaya kong harapin yan. No. Lahat tayo ay may kahinaan at talagang mahina tayo. Di ba? Ano pong sinasabi ng 2 Corinthians? Tingnan po natin. Second Corinthians chapter 12. Second Corinthians chapter 12, verse 9. Pasensya na po kayo kasi mahina na talaga yung mata ko eh. Talagang tiguwang na. Sabi sa verse 9, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubosang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Di ba? Huwag po natin pinipagmalaki na tayo malakas. No? Aminin natin sa Panginoon, Lord, mahina ako. Kaya ikaw ang dapat magpalakas sa akin. Siya lang po talaga, wala nang iba. Hindi natin pinipagmalaki sa atin na tayo ay malakas. Kailangan natin talaga na kumapit sa Panginoon. Diba? Wala tagang ang ating kalakasan sa Panginoon lang talaga. Wala tayong dapat ipagmalaki sa Panginoon. Wala talaga. Sa part ko, sabi ng mga pamangkin ko doon sa Antipolo. Sabi niya, Teo, ikaw 69 ka na. Pero sabi niya, parang tinalo po kami. Sabi, ang tibay mo. Pero mo sila, lupay-pay na. Ako, paspas pa rin. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit malakas tayo? Sa Panginoon ang lakas. Sa Panginoon lang tayo dapat humingi ng lakas at tulong. Wala nang iba. Huwag mong sabihin na ikaw ay malakas ka. Sabi nga na isang pamangkin ko, Teo, yung pinsan ko talaga, ang ganda ng katawan. Pero hindi umano sa hirap. Hindi sumusugod. Tayo lagi ang sumusugod sa hirap. Sabi niya, minsan, siyempre, salatang kalye, mga walang hiya talaga itong mga pinsan ko. Hindi lang nahiya sa iyo, Teo. Ikaw, tanda ka na, tapos pinababayaan ka ng ganun. Sabi ko, alam mo, ayaw ko yung pagsabihan sila. Kasi, baka masaktan sila sabihin ko, ayaw ko magsalita. Hayaan na sila. Sabi ko, magkusa sila. Kung tulungan tayo, salamat. Kung hindi, wag na. Para walang salitaan. Diba? Sabi niya, pati siya, nagsabi niya, Teo, matanda ka sa akin, pero mas malakas ka sa akin. Sabi ko, sa biyaya ng Panginoon yan. Sabi ko, sa biyaya ng Panginoon yan. Sabi ko, lagi kang humingi ng gabay at kalakasan sa Panginoon. Kasi mahina tayo. Sabi ko, mahina tayo. Pero kung bibigyan ka ng lakas ng Panginoon, para kang agila. Di ba? So dapat tayo bilang isang mananampalataya, tayo ay umami ng may kahinaan tayo. Mahina lang tayo. Pangatlo, ayan, sabi ko sa inyo, mabilis lang ito eh. Ano yung pangatlo? Sabi rito, humingi ng lakas. Diba? Tayo bilang mga anak ng Panginoon, dapat humingi tayo ng lakas. Kahit na gano'n ko kalakas, pag isang pitik ka lang ng Panginoon, wala ka na magawa. Diba? Humingi tayo ng lakas sa Panginoon.
Sa papanong paraan? Marami pong paraan. Pag ikaw ay talagang, yung bang worry ka na talaga, ay humingi ka ng tulong sa Panginoon. Wala tayong lakas eh. Wala tayong lakas sa Panginoon. Wala tayong lakas eh. Ang lakas lang ay nagbumula sa Panginoon. Buksan po natin sa John 15:5. Siguro alam na alam ni Pastor to eh. Sabi rito ng John 15:5. Sabi rito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Diba? Wala tayong magagawa. Kaya ang lakas natin ay nagbumula lang sa Panginoon. Biyaya ng Panginoon yung kalakasan natin. Di ba? Sa Kanya lang talaga nagmula ang kalakasan, wala nang iba. Kaya hindi tayo dapat magmalaki na tayo ay malakas. Mahina tayo lahat. Kaya dapat sa Panginoon natin, ihingi ang ating lakas. Lalo na siguro kami ni Pastor Arnold, medyo nasa nasa mga critical area na. Kailangan talaga namin ang humingi ng tulong sa Panginoon. Kailangan talaga namin sa lakas. Di ba? Yung pamangking ko nga, napakalakas talaga. Lakas niya. Isang ganun lang, oh. Muntik na matumba. Muntik na na-stroke. Nakaupo lang yun. Nakaupo, bigla lang gumanon, oh. Samantalang ang kanta ng katawan nun, ang lakas. Pero nung isang ganun lang, wala na. Buti naagapan siya. Kung hindi, talagang Kaya ang lakas talaga ay sa Panginoon lang. Wala tayong pwede ipagmalaki. Kundi, ibigay natin sa Panginoon ang ating kalakasan. Siya lang talaga, wala nang iba. Next. Malapit na. Malapit na. Anong susunod? Letter O. It's letter O na. It's kanina eh. Sabi nito, oras-oras magtiwala sa Kanya. Oras-oras. Dapat hindi tayo kumbaga lagi kang magtitiwala sa Kanya. Kaya yan ang family motto ko yan eh, sa mga anak ko. Family motto ko yan. Sabi na ko sa mga anak ko, tiwala lang. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Yun lang, kailangan tiwala lang. Oo. Kasi yung tiwala na yan ay magkaroon ng katagumpayan. So sabi, ano po ang sinasabi ng sabi to? Oras-oras magtiwala ka. So napakagandang verse po yung sa Proverbs 3, 5, and 6. So very familiar yan na verse. Para mas maganda, buksan natin. No? Proverbs 3, 5, and 6. Ayan. Sabi rito, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Oras-oras, dapat tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Oras-oras magtiwala tayo sa Kanya. Lalo na sa mga nag-aaral. Minsan, nagtitiwala tayo dahil matalino ako. Magaling ako.
Pero kung tinanggal kayo ng Panginoon yung talino mo, meron ka pa yan talino, wala na. Kaya dapat ipagkatiwala natin sa Panginoon. Hingi ka ng tao, lagi tayo nagtitiwala sa Panginoon. At napakahalaga na bilang isang manampalataya, yung magtiwala ka sa Panginoon. Lagi nating dalhin sa ating mga buhay yung magtiwala. Na para bang ano ba? Para bang ano ka sa nagtatrabaho ka sa isang company. Nagtitiwala ka na pagdating ng katapusan ay meron kang sasahurin. Di ba? Ganon din dapat tayo sa Panginoon. Pero ang pinakamaganda sa Panginoon, hindi lang tayo binigyan ng hindi lang tayo nagtitiwala, kundi mayroon tayong pagtitiwala na tayo po ay makakapiling niya. Na-claim natin sa buhay natin, Lord, what happened in my life? Pag ako'y namatay, sa'yo ako. Yung bang ipagkatiwala mo na lahat ng mga kakulangan mo ay ibigay mo sa Kanya. Diba? Kasi lahat tayo mahihira eh. Marami tayong mga pagkukulang. Dapat ibigay natin ang pagtitiwala sa Kanya. Yun po ang dapat natin gawin bilang isang mga anak ng Panginoon. Diba? So napakaganda po ng sinabi ng Proverbs 3:5 and 6, diba? Napakagandang i-claim sa buhay natin na ipagkatiwala sa Panginoon yung ating mga buhay. Diba? Ayan, last na. Sabi ko sa inyo, may sila ako mag-devotion eh. Sabi rito, anong sunod na letra? H ka dyan. Natutulog ka yata. Letter D. Sabi ito, dumipindi sa kalooban niya. Dapat tayo dumipindi sa kalooban niya. Mga bata, dumidipindi ba tayo sa kalooban ng Panginoon? Dapat lang. Dapat tayong dumipindi sa kalooban ng Panginoon. Hindi dapat tayo didepende sa sarili natin. Dapat dumipindi tayo sa kalooban kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay po natin. Buksan po natin sa Jeremiah. Jeremiah 29:11. Alam na alam ni Pastor to. Ito ay napakagandang verse po na pwede natin pong panghawakan. Napakagandang verse ito. Jeremiah 29:11. Kung nandiyan na kayo, amen? Amen. Sabi dito, sapagkat batid kong lubos sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Diba? Napakagandang verse ito na i-claim po natin. Na dumipindi tayo sa kalooban niya. Ano yung sinabi ng Jeremiah 10:29, di ba? 29:11. Napakagandang bersikulo na pwede nating panghawakan na ang kalooban ng Panginoon ay dapat siya ang nakadepende, hindi ang ating mga kalooban. Dumipindi tayo sa kalooban niya. Hindi dapat tayo dumidepende sa ating mga sarili. Minsan sa tao, may mga taong makikita mo na lagi nakadepende sa sarili niya. Yung bang very proud siya sa sarili niya. Pero ayon po sa salita ng Panginoon, hindi dapat ganun. Sa Kanya lang po dapat tayo dumipindi. Kahit anumang pong klase ang katayuan mo sa buhay,
anumang katayuan ng iyong sarili o sa iyong buhay ay dapat lagi kang dumipindi sa kalooban ng ating Panginoon. So yun po, luhod. Luhod, lumapit sa Diyos, umamin ng kahinaan, humingi ng lakas, oras-oras magtiwala sa Kanya, dumipindi ka sa kalooban ng Panginoon. Let's pray. Amin Diyos na dakila. Salamat po Panginoon sa mga natutunan po namin sa gabing ito. Na kami Panginoon ay makaranas ng mga suliranin sa buhay, mga dagok sa buhay, habang kami Panginoon ay narito pa sa mundong ito. Dahil hindi po kami exempted Panginoon sa mga nangyayari. Panginoon, kung dumanas man kami ng mga kabiguan, mga pagsubok, Panginoon, ilagay mo sa aming mga puso, sa aming mga isip, ang magpakumbaba na lumuhod sa iyo, Panginoon, at humingi ng tulong, magtiwala sa iyong mga kalooban. Lord, salamat po sa mga katotohanan namin pong nakita sa inyong mga salita. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ito sa aming mga puso. Binabalik ko sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. God bless.